Okay, so since nandito kayo sa activity, you need to prepare the following. So, ito yung pinaka main target po natin sa final, and you need to create the responsive page at the same time pages kapag once natapos na natin to execute. So this time, single page lang yung gagawin nyo po. Ito yung first page na gagawin natin. So, lahat na nandito, nandun po sa binigay ko po, kinumpile ko yung code. That's the reason why before we need to discuss the JavaScript add event listener at the same time how to call using our functions because may mga application tayo like how to read our CSS using our JavaScript and reformat the properties. So this time, ito yung main target po natin. So for the responsiveness ng ating file po, so meron po tayo ditong home about us. So kung nakikita niyo po yung feature niya, meron po siyang seconds before po mag-show yung kanyang color at the same time ito yung title and meron pa akong icon. So you need to use your Meta AI to create your own logo. Okay? So PNG, better. So ito yung banner na ginawa ko. You can create your own banner and yung height niya, kailangan i-measure niyo siya. So I know na 600 kasi itong 600 px at naka-fit siya dito sa width. So kapag ni-scroll natin siya, mukha lang siyang walang um, effect pero tad-tad to ito ng JavaScript. Nandun sa folder, ito yung last topic po natin and more on hands-on activities po tayo. So, tingnan po ito. Text ito, naka-align siya sa left at the same time center part. So, nandito rin yung code niya. Ready nyo lang kasi ibibigay ko sa inyo yung code kung paano po ito na-execute partially and pati dito sa banner kung paano mag-create ng image. So, just wait for the PDF. At the same time, para ma-discuss ko to sa inyo kung paano siya gawin dun sa ating subject, additional guide po natin. Ayan. So, after po nito, scroll ko. So, mayroon po kayong kailangan create kayo ng sarili niyo pong website. Like for example, yung di ba ang concept po natin is more about POS. So, individual muna siya before tayo mag-perform ng teamwork para at least lahat may idea kung paano siya gawin sa static and dynamic. So, mayroon po kayong welcome plus ako kasi nilagay ko dito yung next po na topic. Meron po kayo ditong tatlo na ilalagay. Plus dito sa right side, login at the same time nandito yung register button. So, ang nagpa-pop up dito sa atin ay register. By the way, kung magawa nyo ito ng maayos, ito na yung maging part ng group nyo as a team. So, pero right now, individual so that um, bawat isa sa inyo ay makapag-try, makapag-experience kung paano siya ginagawa para at least pag nag-teamwork kayo, mayroon kayong basic knowledge. So, ang tanong, sir, saan po yung JavaScript nun? Okay. Nandito na yung responsive na form. So, nandun sa ating discussion. So, yan. Pag pinipindot ko sa labas, naka-JavaScript po ito or itong X button. Ayan. So, nandun din yung code. Katabi lang po ni login sa sa part na yun. So, bibigay ko to sa inyo once na nakapagpasa na po kayo. Pero yung part by part niya, nandun sa folder na ni-send ko sa inyo. So, another one is yung itong part. So, nandun din yung code na binigay ko rin sa inyo sa image. So, kinonfig ko lang siya. Ayan, and then, meron siyang transition. So, transform. Paano siya? So, commonly 1 yung size niya, 1.6. So, lumalaki siya. Ayan. So, kapag pinipindot natin siya, lumalabas po yung SRC. So, JavaScript din siya yung main source. Kung ano yung active na na-click natin, kinukuha niyo yung kanyang image, name ng image, plus yung main source, plus yung doon sa title. So, nandun din sa ating topic. So, kailangan nyo lang mag-prepare ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na pictures. Kung halimbawa, computer shop yung nagbebenta kayo ng parts ng computer, so you can add, makapag-prepare kayo ng minimum 6 images. Ayan. So, last part ay
Tulad sa akin is that health benefits. So, benefits um, ng inyong services, ng inyong product. At naglagay po ako dito para ma-perform po natin yung bullet type, number type. So, pwede po dito maghanap po kayo like for example, ano uh, yung yung strength ng inyong business like that. So, as long as ma-perform natin itong numbering sa code. So, mani-discuss ko to sa inyo and you are required to perform. Another one, doon sa template na binigay ko po, check nyo po yung sa subject nyo sa web. Nandun po yung part ni Flex at meron siyang code doon kung paano siya nag-divide ng 3 beses. So, naka-baseline doon pero naka-flex start po ang pinalitan ko para at least pag once may data, lahat nag-start sa taas, left, right, and of course, sa top palagi kung saan siya located. So, meron itong code kung paano po siya nag-center at paano po siya napunta doon sa part ng sa left and right. So may binigay po ako doon na isang file na nakikita nyo yung lahat ng ano po ng CSS kung paano ko ginawa. Actually, kinapi-paste ko lang tong template. Galing doon yun sa page. So please review. Kasi malawak pong mundo ng CSS at JavaScript. So we need to focus only doon sa ating need. Kaya yun lang yung kailangan yung i-ready. Description nyo, product informations, images, banner. Mag-edit po kayo kahit dalawa. Kasi ang next nyo pong gagawin after po nito, we need to insert. Kailangan meron kayong ganito, 2 page ang gagawin nyo. I-edit nyo lang itong banner kasi meron tayong static banner para ma-perform nyo siya. Paano kung ganito lang yung need ni client, di ba? So another one is that na part ng discussion natin tomorrow, itong for example, meron po akong sliding image na siya. So, nakita niyo po yung description sa gitna. Actually, nasa-select yan. Binilisan ko lang yung kanyang slide para at least makita niyo siya kung paano nagpe-perform yung transition niya. So, pag once na nag-0, since marami ito, parang 5 images. So, yan. Nakikita niyo nagba-backward siya. So, binabalik niya dun sa 1. So, medyo may nakikita ko yung color green na part since that sa bilis niya, hindi niya ma-auto-load yung ibang images. So, that's the reason why yan, kailangan of course mabilis yung ating browser. Yan. Since na itong computer ko ay medyo naghahang na siya, kaya may ganyan siya. So, may border doon sa part. In-adjust ko yung kanyang width kasi meron tong default kasi sobrang laki. Unlike po dito na kung ano yung width niya, yan talagang ginamit ko. Ito talaga yung original width niya. So, in-adjust ko siya. So, that's the reason why nakita nyo parang maliit siya konti. Okay, so ito yung original size ng banner. So, nasi-select yung picture. So, ito lang yun. Ito lang nagbago nun. Tapos, yung iba, wala na. Kasi, same. Inayos ko lang din siya. So, yan. Ito walang border kasi mayroon part na medyo nakalimutan ko i-clean yung kanyang CSS. Ito yung pinaka-clean na CSS. Meron siyang shadow. So, doon sa background, mayroon akong tinype doon. So, pagbigay ko sa inyo, of course, ang maging basis nyo is itong part na to kasi dalawang event lang naman ang ipapalitan nyo dito sa CSS niya. So, mas malinis itong sa template number 2. So, ganun din. Yun lang talaga ang kaibahan niya. So, kailangan nyo i-ready yung pictures nyo, 6 yung minimum dito sa ating, pwede ito palitan, collection nyo or products nyo. So, sa POS. So, nilaline ko yung discussion natin sa project nyo para at least meron po kayong mismong tawag dito, need na i-pursue para maintindihan nyo, makapag-focus lang yung properties ng CSS dun sa ating discussion at yung JavaScript ma-realign natin sa ating discussion. So, sa sobrang lawak kasi hindi natin matakal ng buo. At least meron tayong target output na lahat ng discussion natin nandito na siya. At we need to implement, at least may mga sobra tayong discussion na makatulong sa inyo someday as long as you already understand the uses of our functions. Yun naman ang pinaka-importante doon sa part na yun. At yung event listener, especially yung mouse click and keyboard. Kasi meron tayong Windows on load. Kapag kaya pa ng time, so yan po yung ating i-discuss pa. Pero may mga special event pa. Pero commonly, more on transition. Ito lang yung part.
click and keyboard event. Yan. So sa window on load, na-discuss na natin kung paano siya mag-read. So, ito yung sinasabi kong sa desktop niya, may sa CSS. So, I'm going to discuss kung paano siya. Pero commonly, ito na siya. Pansin niyo po. Okay? So, pwede na po siya pag marami siyang homepage or babalik sa same page or sa next page. So, you can copy paste naman yung component. Kaya kapag tinignan nyo, kapag nag-mobile na siya, ganyan na yung itsura niya. Nagre-realign. Doon yan sa media, binigay ko sa inyo yung template. So, kapag naka-desktop siya, ganyan siya. So, nasa atin kung paano i-control yung mobile application niya. Okay, so, ganun lang siya kadali. Kaya kung tingnan nyo po, hindi ko finix sa 7068 yung sa mobile. Mayroon akong ginamit na 8 something bago siya mag-perform ng transition. Kaya, nagwa 100% yung login page niya. At the same time itong sa gallery. Kasi pag pinipindot ko rin, may CSS din to para dito. So, ang max width niya naka 100% palagi. Kaya nagsusut siya kahit wala siyang mobile application. But we need that mobile application. Hindi lahat ng tagging kasi na sa desktop ay ilalagay mo sa mobile. So, pipiliin mo lang yung behavior kung saan banda. Yan yung advantage. Ayan. So, we're going to refresh. So, ganito yung itsura niya kapag nag-mobile application. Or kung maliit pa, so sumusunod naman siya. Ayan. So, ito talaga yung suits sa mobile application. So, may advanced na tong template. Bibigay ko sa inyo, i-discuss ko pag once. Kaya, kailangan ipasa nyo during the asynchronous time. Kaya hinayaan ko kayo dun sa activity nyo na nakalagay. I-ready nyo lang to. Tapos, saralin nyo yung binigay ko sa inyo lahat na nasa loob ng folder para hindi po kayo mahirapan sa binigay pa ko sa inyo. So, ang binigay ko po sa inyo is yung sa animation. Ito lahat yun. Binigay ko sa inyo. Just click para ma-review nyo. For example, itong image. Yan. Separate yan. So, IMG hindi naka-div. Pag-click ko, ayan. So, hindi ito nasa activity pero same concept. Gusto nyo yung image lang and then nakalagay. Actually, pag nakita nyo yung code mo, sabi nyo, yun lang pala. Basic lang. So, another one is that ito talaga yung div na nasa loob ng image na sa loob ng div. Ito yung nakikita nyo kanina sa akin. Pinalakihan ko lang yung size niya. And with description. So, in short, pwede tayo magdagdag ng description dito but right now, more on image lang para at least pag na-click ko, dun ko mabasa yung kanyang information. Kapag lumaki to or lumiit yung part, yung meron siyang max, yung page na to ay nakikreate siya ng placeholder. So, that's the reason why kapag maraming siyang description, mag-create siya ng mag-scroll na siya. Kapag yung data ay masyadong ano na siya, lampas na sa dito sa size nito. So, kaya kapag yan, kapag inano natin siya, yan. So, hindi ko pa nga siya masyadong nasuit doon sa 100% yan dito sa image. So, hindi ko pa nagalaw ang kanyang CSS sa image. Yan. So, gagalawin ko pa, pero hindi ko muna nilagay doon. Yan, kasi ito yung huli kong nilagay na kinode. Okay. Kasi, ano siya, kumaga, separate. Doon kasi sa, pinakita ko sa inyo, ayan, yung part na to. Kaya siya nagsusot kasi ginalaw ko na siya, yung media niya. Ayan. So, ginalaw ko na siya. Maintindihan na to kapag na-discuss na natin na madali, ganun lang pala siya. So, please read the slide yung binigay ko sa inyo. Okay, doon sa JavaScript, nandun lahat ng code. Nandun din siya sa folder, pero nandun yung discussion. Ang ginawa ko po, of course, nilagyan natin siya ng explanation sa JavaScript line by line para pag nakita nyo, maintindihan nyo siya. At the same time, yung ibang part ng CSS, meron akong nilagay na explanation. Try to understand and explore and think about, madali lang talaga siya. So, kasi ginawa ko lang to with 5 hours, itong pinaka-complete at saka ko pati yung editing at the same time yung lesson bago ko siya kinumpile. So, ganun na kaiksi. Dahil nag-edit pa ako at nag-conceptualize pa ako ng lesson. Pero kung kapag complete na yung materials, kaya itong gawin ng 1 hour since na mayroon na doon na code. So, madali ko lang siya, tinawag-tawag ko lang siya, ni-trim ko lang yung JavaScript. Kaya kung gusto niyo makita yung code nito,
Okay, so ipakita ko sa inyo. Nandito yan. Pansin niyo po, yan. Kinumpahin ko lang siya, ang script niya nandiyan sa baba, nilagyan ko ng ano. Kaya pag binigay ko to sa inyo, okay, yan, makikita niyo siya. Nandiyan lang siya, nilagyan ko siya, kinapi-paste ko lang siya. As long as, don't forget always that, for example, yung mga function name, at the same time yung mga declaration like constant or naka-let, always unique, at yung mga nilalagay natin na class, kaya kapag alam ko na may kaparehas, ini-edit ko siya before ko siya inilalagay dito. Like for example, yung term na overlay. Mayroon ditong function na meron siyang overlay for CSS. So, okay, nirename ko na. So, before ko ilagay dito, yan. Pansin niyo, kung napansin niyo siya, diba? Doon sa part na yun. So, ganun lang. Ito yung menu. So, kung i-observe niyo po yung menu, ito yung menu natin. Siniperate ko lang yung CSS. Dito siya galing. Ayan o. Okay? So, dito talaga siya galing. At, ang ginawa ko, kinapi-paste ko lang. Actually, ito yan. Ito lang yung code ng ating menu sa nav. Ganyan lang ka-ikse. At the same time, nandyan na agad yung name niya. Nilagyan ko na agad ng logo, IMG. So, kalimutan ko pa i-close. Yan. Yan. Then, after that, the name yung pages na yan. Actually, wala tong class. Okay. Ilagay ko lang yan. Pero wala yan. Yan lang yung code niya. Then, ito naman yung banner. Yung nakita nyo sa slide. Ganyan lang siya kadami sa HTML niya. Ginawa ko siyang simple kasi I know na we need to realign. May mga complicated pero pwede naman kasi talaga siya gawing simple lang. So, ni-align ko siya sa discussion natin. That's the reason why. Like what I said, if you want to use AI, make sure you really understand, 'di ba, yung concept kasi hindi ko talaga kayo mapigilan gumamit noon. Pero sinasabi ko nga sa inyo, sa corporate hindi naman pwedeng you need to copy and paste and you don't need to trim. No. Kailangan aware ka pa din. Napapabilis lang trabaho natin sa AI pero we need to clean and filter yung mga need natin. Else, marami pong magkukos ng traffic sa code natin. So, kapag nagkakaroon ng mga waste, like for example, declaration ng CSS, JavaScript hindi naman kailangan. So, ang tendency, nagkakos siya ng delay. So, that's the reason why need natin siya i-trim at i-align lang kung ano lang need natin. Yan, mayroon akong main container doon yan sa web nyo, nakalagay doon. Kasi may separate discussion po ako doon. After nyo po ma-perform yung activity nyo sa PHP, may binigay akong activity doon. You need to repeat yung session, but yes, repeat nyo lang yung session nandoon. And naka-attach naman niya doon. But ito, yan. So, tingnan nyo po, login. Ito yung login code. Actually, ito lang yun. Container ng login. Yan lang. Ito yung registration. O, ganyan ang kaiksi yung kanyang HTML. Ito naman yung sa ating list kapag ito yung mga picture kanina na nakikita nyo. Ito yung description na nakita nyo sa gitna. Sorry. Yan, pag pindot ko, ito yung lumalabas. Yung data description. So, commonly ginagamit natin siya sa images kapag once nag-press tayo para at least nandun na siya. So, kapag kinonvert ko to sa PHP, sobrang dali na lang ito. Because, ganyan lang kaiksi. At the same time, ito naman yung pop-up niya sa modal. So, hinahandled po ito ni JavaScript. Ang pinaka main use ng JavaScript pagdating sa pag-control ng template or ng elements or properties ng CSS para po mapa-eliminate natin yung sobrang daming code ng CSS. Kasi kapag pure CSS, ang haba talaga. So, by using our JavaScript, magagawa natin siyang, maiksi lang yung code kasi i-control ni JavaScript yung kanyang properties. So, imbis na you're going to include more CSS event properties and animations, si JavaScript nang nag-handle ng dynamic transaction niya. Okay, so kaya po siya, pag pinipindot po yung picture, yun po ang lumalabas. So, i-discuss ko to sa inyo. Yan. Ang UL is bulleted yung dot at the same time yung OL, yan yung number. Pero sa loob ng LI pa rin lahat sa list. Yan lang. Ito lang yung code ng header and footer natin. Sa CSS lang to. Wala tong JavaScript. So, ganyan lang kaiksi.
yung ating code na parang akala nyo ganun ka kahaba. So, na-combine na siya, pero parang mukha lang siyang mahaba, pero yan, lahat na to ng scripting natin. Ito nga sa slide nyo, yan lang yung code ng JavaScript po. Nag-set lang siya ng interval, then after that, every 3 milliseconds, at pag once, ayan, ito yung reason kung bakit nagsa-slide siya from left to right because of this negative, o di ba? So, from right to left, sorry, from right to left. Okay, so again, ang kailangan nyo lang po sa ating activity ay you need to perform, i-ready nyo po yung banner nyo kahit dalawa. Kailangan po during your synchronous, kasi gagawin nyo lang yung activity nyo during synchronous, complete na po lahat. At better, advantage na review nyo na yung sa folder. Kasi ito lang yun. Logo, itong home about, nandito na yun. Ito yung menu natin. Nandun na yun sa code. Itong sliding, yung banner. Ito yung gagawin nyo eh. Ayan, pati ito. Na naka-fix lang siya. Ayan. Ibigay ko yung code nito kung paano mag-insert ng image. Pag once na nasa graded activity na po tayo. Pero yung slide nandun na yun. Ito na lang yung wala eh. Itong sa slider, yung code nun, nandun na siya. Ito lang yung wala. So, mamaya ilalagay ko sa PPT kung paano to ginawa. So, ayan lang. I-ready nyo po itong form. Meron tayong login at saka yung pop-up. Yan lang yun. Register. Yan. Nandun lang yan sa discussion din natin bukas. Yung JavaScript niya, makikita nyo to doon. Ganun na ganun. Parehas na parehas. Okay? So, itong picture, nandun din yan. Prepare nyo po yung anim minimum. At the same time, yung information nyo po kung ano yung product na napili nyo. So, dapat hindi kayo magkaparehas. Okay? So, gagawa kayo ng paraan, kahit magkaparehas yung title nyo, so of course, walang naman parehas yung info nyo, di ba? So, yung mga products nyo, at the same time, pag parehas na parehas, obvious na yun nagka-copy-paste kayo. So, maminusan ko kayo pag nagka-copy-paste kayo. Dapat kayo mismo ang gagawa. So, may way ako para may check. So, it's up to you if you want to learn or not, as long as ito yung may accomplish nyo. Okay? So, just do your tasks and perform your activities. Thank you and God bless. So, at least na-discuss ko siya sa explanation sa verbal kasi kapag PDF, marami pa. Thank you.